umamin siya na talagang may nakita siyang blanco pero idinipensa niya na hindi daw to illegal. Well, ano pa bang ididepensa ni Kimbo? Kasinungalingan. Recently, meron siyang interview sa Bilyonaryo. Hirap na hirap siya magsalita. 'Di ba? Dahil daw nagpapakalat daw ng fake news sa social media simula nung tinakil niya yung 125 million confidential fund ni Inday Sara. Good thing, sabi ko nga na nagpetisyon ang grupo nila Attorney Vic at Congressman Ungab para hilingin dito sa Korte Suprema na busisiin nila na itong vice scam na ito ay scam talaga. Kaya I hope gumalaw itong Supreme Court na ito na talagang desisyonan nila na i-invalid o pawalang visa itong ano na to. Itong national budget na ito mga palangga kasi patunay na sila ay inabuso nila ang kapangyarihan dahil gusto nilang magkaw lahat yung mga hinayon sa Kongreso na mga kasabwat nila. 'Di ba? Kaya suportahan natin itong itong babantayan talaga natin to at hindi natin dapat kakalimutan itong yung pagbantay dito sa Korte Suprema. Tandaan ninyo, meron tayong expose na ayon sa ating source na na may mga nababayarang mga huwes, mga judge dyan sa Supreme Court. At I hope, again, sila ay kumampi sa taong bayan kasi dapat nilang busisiin at ipaliwaat at desisyonan bakit may blankong line items only in the Philippines. Sa history ng Pilipinas, ang ginagawang pakikipagsabwatan ng Kongreso, Senado, at ng opisina ng mga bangag o bangag administration. Kaya dapat talaga ito ay kanilang ibasura yan dahil kailangan nilang panagutin itong mga walang hiyang ito. Itong mga bangag administration at lahat ng magnanakaw sa kaban ng bayan dahil ang kanilang intensyon para i-blanco yan, para mag-insert sila ng mga amount, okay? Ng mga ghost project o kung ano pa man para makuha nila ang pera ninyong mahigit 100 billion o baka nga, doon sa 6.3 budget, national budget, baka nga ang mapupunta lang sa mga proyekto, baka 1 trillion lang. The 6 trillion ay mapupunta sa, 6 trillion, 5 trillion ay mapupunta sa lahat ng Kaya dapat talaga, good thing na challenge ng grupo nila, Congressman Ungab at Attorney Vic, ang Supreme Court at sana bilisan nila ang kanilang aksyon. At dapat talagang panagutin ang mga jutang ginemes sa kanilang criminal unconstitutional na ginawa, mga palangga. Dahil, okay, sabi ko nga sa inyo, harap-harapan kayong binaboy. Ping Lacson, 5 days. Ano sabi ni Ping Lacson? On the reported, meron siyang statement dito. Ano sabi ni Ping Lacson? The BICAM report on the 2025 budget that reportedly contained blank appropriations and was signed by the Bicameral Conference Committee members looks like a repeat of the 2019 General Appropriations Act when former President Rodrigo Duterte vetoed 95.3 billion upon then Soto-led Senate strong representation after we discovered anomalous entries in the printed enrolled bill that we are not reflected in our ratified BICAM report. At is binito ni Pangulong Duterte. Hindi niya pinirmahan. This is a good point. Ayun ang sabi ni Ping Lacson. The Filipino, but the big difference now is it seems nobody among the present senators dared or cared to scrutinize the budget documents. Hence, this controversy now brewing. The Filipino taxpayers deserve an explanation, an examination of the enrolled bill printed by the House of the Representatives and comparing it with the ratified BICAM report will expose those responsible. Ayan, good thing, Ping. Okay, unless we examine the enrolled bill that Congress transmitted to Malacanang, we can't determine yet who filled in those blanks. House of Representatives or Malacanang. Good. Kaya nga dapat talagang tignan pigilan ng Korte Suprema ito at i-cancel itong
national budget na ito. At uriratin, o pwede nga gurgurin lahat ng magkakasabwat dito sa BICAM na ito. A BICAM report cannot be amended. Sabi ni Ping, it's only subject to being ratified or rejected by either or both houses. If the enrolled bill is different from the ratified BICAM report, the HOR being in charge, House of the Representatives of the printing, should explain, as in the case of the heavily vetoed 2019 GAA, if the enrolled bill still contained the blank spaces, the burden shifts to the executive branch, particularly the Department of Budget and Management. Magkakasabot nga eh. Good thing na pinoint ni Ping Lacson dito, dahil panahon ni Pangulong Duterte, nakita nga yung, yung 95.3 billion na maanumalya, kaya binito ng Pangulong Duterte. Nakita ninyo? Hindi pinasa. According to that, information galing kay Lacson. By the way, may mga palangga ako ng mga Duterte supporters. Noong panahon ba ni Pangulong Duterte during midterm election, nakipag-partner ba ang COMELEC para, kontrolin? Hinahayaan nila. Di ba? Hinahayaan ni Pangulong Duterte yung Facebook, malaya kayong murahin siya. Di ba? Kaya nga buhay pa si Maria Ressa, buhay pa si Dilima, buhay pa kayo, yung mga dilawan. Pinatay ba kayo? Ginorgor ba kayo ni Duterte? Sa panahon ni Bangag, sinong ginorgor? Si Percy Lapid. Sino ang mga ginigipit? Sinusubukang gipitin. Pero hindi sila nanaig. Si Marlica, 4 cases against me. 1 dismissed with prejudice. 3 nilalabanan. Inday Sara, 4 na impeachment. General Macanas, and now, si Agent Morales, ipapatawag sa Kongreso, at ang iba pa mga vloggers. Ang tinatarget nila vloggers para patahimikin tayong lahat. Ng panahon ni Pangulong Duterte, kahit lagyan siyang sungay, sunugin ang effigy ni Pangulong Duterte, hindi sa deadma, hinahayaan niya ang kalayaan ninyong ipahayag. Kung galit sa kanya, sunugin niyo yung kanyang effigy, edi sunugin niyo. Diba? Si Bantag pa, sabi ni Sama Arsenio. Parang recently, nahunting nila si General Bantag. Tama ba palangga? O ngayon, ang gobyernong itong hinahunting vloggers. Ang hinahunting mga kritiko.